Okay, ito yung aking 2 cents dyan sa issue na yan. Marami kasing paraan na basahin yung kanyang sinabi, no? Maraming pwedeng pagtingin. Okay, dun muna tayo sa siguro denotative approach to what the president had said. Face value reading. Sabi niya, nasa ano siya kanina nasa Lucena. Tapos nagpa-unlock siya ng napakaikling ambush interview sa mga reporters na nag-cover at tinatanong siya tungkol doon sa kumakalat na text message kahapon. Hindi ko sinasabing ipinakalat Hindi ko sinasabing sadyang in-leak. Pero siya naman nagsabi, it was a private message that was apparently leaked. Pero parang hindi siya bad trip, no? Based dun sa kanyang maikling pahayag. So, mukhang hindi siya offended dun sa pagkaka-leak, quote-unquote, nung private message na yon. Kasi ordinarily, kung presidente ka, tapos meron kang private message, and supposedly, you sent that to, siguro in confidence to certain people, bakit naman ililik? Di ba dapat mababad trip ka? Pati i-ignore mo. Pero parang wala lang no? Parang hayahay lang yung kanyang pagtingin dun sa leak na yon. Anyway, binabanggit ko lang naman sa inyo yung aking pagtingin doon. Okay, so kanina sa ambush interview with the reporters sa Lucena, kinonfirm niya na talagang ipinadala niya yung ganong mensahe sa mga nandyan sa mababang kapulungan sa House of Representatives. At of course, ito yung kanyang binanggit patungkol doon sa plano ng iba na mag-file impeachment complaint against the Vice President. Sabi niya, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Yan ang sabi niya. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will take up all our time. For what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. You know, Oxford, ano pa yata siya, accent kanina sa pagkakabanggit niya. No? Himayin natin yung kanyang sinabi. Sabi niya, if somebody files an impeachment, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Tama yun. Lalo sa timing natin ngayon. No? Kung sakali may mag-file impeachment complaint at gumulong talaga yung proceedings, talaga magiging abala doon yung House of Representatives dahil doon po nag-emanate ang mga reklamo sa impeachment. Of course, magkakaroon endorsement doon. Titignan kung makakuha ng sapat na boto para bumilis yung proseso o kung dadaan pa yan doon sa Justice Committee at mas mahaba po yung proseso. Pero basically, doon muna binabasa yan. Sufficient and foreign substance ba? Tapos titignan kung meron basayan. At kung mag-agree sila, yung mga House, magkaroon ng sapat na boto, iaakyat po promptly yung articles of impeachment. Articles of impeachment, ito po yung mga formal na akusasyon doon sa isang impeachable officer. At aakyat po yan doon sa Senado. At yung Senado po yung magiging korte. Siya po yung mga senators na nakikita niyo ngayon, yung maraming matatalinong senador dyan, nakikita niyo bigla magsusuot ng robe. Tapos magiging senator judges sila sa isang impeachment trial. At kung mapatunayan, o kung ang hatol sa kanya ay guilty, o ikukonvict siya, ibig sabihin, tanggal sa pwesto si Vice President at magkakaroon siya ng ban. Hindi na siya pwedeng tumakbo o humawak ng posisyon na elective sa any government position or elective position. Kung gano'n yung magiging hatol ng Senate Impeachment Court. Anyway, nilalatag ko lang po yung proseso. So tama naman yung Pangulo na kung meron mag-file impeachment ngayon, talaga magiging abala dyan yung dalawang houses of Congress. Okay, in that respect tama siya. Especially now, yung mga senador ay busy pa ron sa pagpapasa ng kanilang version. Doon sa version ng proposed national budget for 2025. Okay, how about the rest of the statements? The other parts of the statement by the President. Sabi niya, this is not important. Impeachment, again, nandito pa rin tayo sa unang pagtingin, denotative, face value reading ng kanyang statement. It is not important. Hindi rin importante yung impeachment case. I beg to disagree. I strongly disagree na hindi importante isang impeachment dahil napaka-importante po niyan para papanagutin. Unang-una, ang daming grounds na nakikita dito sa Vice President. Yung palang takutin ka bilang Pangulo. Sabihin sa'yo na kumontrata na siya ng papatay sa'yo, sa asawa mo at saka sa pinsan mo na Speaker ng House of Representatives.
kung sakali raw mapatay siya, hindi natin nadidinig ordinarily yun. Hindi yun tamang asal ng isang vice president na dapat nire-respeto yung kanyang posisyon, yung kanyang sarili, at saka yung mandato na ipinagkaloob sa kanya ng milyong-milyong Pilipino dahil sa sariling interes. For all yun ang imbento lang niya o ginuguni lang niya yung sinasabi niya merong threat sa kanyang buhay na paulit-ulit niyang binabanggit without presenting any evidence. Kasi baka nahimasmasan siya pagkatapos siya mag-beast mode, pagkatapos siya mag-meltdown sa isang madilim na online press conference noong weekend. Baka nahimasmasan siya, nasobrahan yata ako ng sinabi. Ang problema, nadulas na ako Duterte ako Walang sorry-sorry sa amin. Walang atras-atras dito. Kung matras man, medyo gawin nating swabe. Pilosopo pa rin. At yun nadidinig natin ngayon. Diba, namimiloso po at parang kasalanan pa ng karamihan sa mga tao na iisa yung basa doon sa kanyang sinabi. Pero lahat daw tayo mali. Diba? Ang tawag po rin gaslighting So kasalanan nating lahat, hindi niya kasalanan. Isa pa lang yun at napakaseryosong ground nun. Number 2, yung mga confidential funds na yan. Kasi kung walang tinatago dyan, dapat nun pa pinaliwanag yan. Hindi po dahilan yung sinasabi, confidential nga so bawal busisiin. Ilang beses ko ba ang papaliwanag sa inyo? At nakikita, nadidinig naman natin yan pati rin sa mga eksperto na hindi porke confidential fund, hindi pwedeng tanungin, hindi pwedeng busisiin kung saan napunta. Dahil meron pong mekanismo, meron pong proseso para silipin kung hindi po winaldas yung pera natin. Kasi confidential fund, unang-una, questionable na nga na bakit binigyan ng confidential fund yung Office of the Vice President tapos pati yung Department of Education nung siya po yung secretary nun. Number 2, ano ba naman yung sagutin nila yung mga tanong? Diba tulad ng binanggit ko before na previous commentary, kung nasa panig niya yung katotohanan, isampal niya yung katotohanan sa pagmumukha nitong mga kongresista, pati rito sa mukha ni Ferdinand Martin Romualdez na namumuliti ka sa kanya. Isampal niya sa mukha ng mga kongresista yung katotohanan. Pakita niya ebidensya, hindi namin winaldas yung confidential fund. Totoo yung pangalan na Mary Grace Piatos, natanggap ng mga yan, tapos ito yung mga impormasyon, etc. etc. They don't have to be too specific kasi baka naman sakaling magkaroon ng security issues sa pinagbibigyan nila. Pero base rin sa mga lumalabas po dyan sa investigation sa House of Representatives, parang puro palusot Parang lumalabas na mukhang inimbento yung mga resibo Sino ba yung nakatanggap dyan? At parang may mga tanong din, humanly possible ba yung ma-distribute yung ganung karaming salapi within a specific period? Pinag-uusapan din po natin dyan yung malalaking halaga na pinambayad daw ng safe houses. Unang-una, sino kailangan ng safe house? Kasi pag hindi ka nagtatanong, for all you know, I don't know, Kasi hindi natin alam Walang binibigyan ng detalye sa atin yung opisina ng Vice President. Paano kung pinambili pa rin ng bahay, lupat bahay yan? Paano kung pinang-outing pala yan? Paano kung pinambili pa rin ng sasakyan? Hindi ko sinasabing ginawa nila yan, di ba? Pero kailangan natin ng paliwanag at the very least. Pero ayaw Diba? Binabastos pa yung mga nagtatanong. Nandun na tayo. Malaking bahagi sa mga nagtatanong sa kanya, baka nasusian o namumuliti ka lang dahil biyak na unity. Pero again, kung wala kang tinatago, isampal mo sa pagmumukha nilang katotohanan. Yun ang sa akin. Okay. So, nandun pa lang tayo sa unang part. Again, nandito pa lang tayo sa denotative. Diba? Face value reading. Itong pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya, hindi raw importante impeachment na yan. Hello, importante po yan para mapanagot ang isang opisyal ng pamahalaan. Patungkol po, hindi lang sa pananakot sa pamilya mo kundi doon sa milyong-milyong piso na nakuha ng kanyang opisina. 2 opisina at that time in confidential funds. Pangalawa, eto, medyo offensive to. Sabi niya, it's a storm in a teacup. Parang nagwawala lang ba yung sambayan ng Pilipino, yung maraming Pilipino, sa isang trivial na bagay? Mr. President, is that trivial to you? Yung pagwawaldas, posibleng pagwawaldas ng salapi at hindi maipaliwanag? Unless winawaldas mo rin siguro yung confidential fund mo, mahal na Pangulo. Pero it's not a trivial matter. There's a reason why there's an uproar from the public. Kahit sinong tanongin niyo. Outside from their adherents, from the people that support them blindly. Tanongin niyo ordinaryong Pilipino, yung nag-iisip. Yung ginagamit yung kanyang tamang paninindigan at values. Hindi kailangang
alamin kung ano man yung political color niya. Let's just base the opinion on facts. Mali eh. Pati yung pananakot, pagbumura, diba, yung meltdown, yung pagbe-beast mode, maling-mali eh. So para sabihin ng Pangulo na it's a storm in a teacup. Well, kung ganito mag-isip, again nandito pa rin tayo sa unang pagbasa, first reading. One perspective in terms of reading this statement by the President. Kung ganito mag-isip yung Pangulo, well, you deserve that kind of treatment from the Vice President. Pwedeng totoo yung sinasabi ng kanyang tatay na you are a weak leader. Mahina, malambot, masyadong mabait. To a fault. Well, it doesn't mean that just because a president is not supporting, at least on face value, an impeachment proceeding against a vice president, na wala nang ibang avenues para mapapanagot yung vice president. Of course, nandiyan yung other legal means na purely legal, supposedly. Diba? Inimbestigahan siya ng NBI, ng DOJ. Tingnan natin kung saan nahahantong yan. Pero isang logical dito, of course, yung impeachment. Diba? Ano yun sinasabi ng ating panauhin? Well, technically, dapat nga walang pakialam ng presidente sa impeachment. Diba? Technically, dahil meron tayong tinatawag na separation of powers. Meron tayong tatlong sangay ng pamahalaan, diba? Executive, judiciary, tsaka legislature. Technically, on paper, kung gusto ng mga kongresista na pagulungin yung impeachment proceeding sa kanilang bahay, sa kanilang kamara, walang pakialam dapat yung Pangulo. Pero natin hindi naman totoo yan. As we saw, for instance, during the impeachment of Renato Corona in 2012. Na-impeach siya noong December 2011 at yung trial nangyari 2012 at natapos siya ng May 2012. Very involved doon ang nooy Pangulo na si Noynoy Aquino. Talagang vocal siya. Gustong-gusto niyang ipa-impeach at patanggal sa posisyon yung Chief Justice noon. So walang pagpapanggap, no? Talagang blurred yung linya sa pagitan ng executive at saka ng legislature. Dito ganun din. Dahil inamin ni President Marcos na sinabihin niya yung mga taga-Kongreso, yung mga taga-House, na kung naituloy yung impeachment na yan, so wala na rin pagpapanggap, no? So talagang executive, tila sinususian yung House. Again, hindi naman tayo naive dyan sa reality na yan. Sinasabi kila na on paper, dapat merong separation of powers. Okay. Punta naman tayo dun sa isang pwedeng pagtingin dito sa sinabi ng Pangulo. Is he up to something more sophisticated in dealing with the Dutertes, in particular Sara Duterte? Hindi kaya he was just trying to distance himself from the House para kung sakaling matuloy man, baka naman, again this is all speculative kasi hindi natin alam maraming pwedeng pagbasa dyan. So, dun tayo sa pangalawa. Again speculative lang naman ito kasi marami rin ang ganito yung pagtingin. Baka naman, parang ploy ng mahal na Pangulong BBM to let the Vice President somehow lower her guard. Tapos siguro medyo mag-appeal dun sa ilang segment ng ating lipunan. Palabasin na, kita mo, bait-bait ng Pangulo, ayaw kayo pa-impeach. Pero, yun naman pala, kumikilos pa rin impeachment, pero dinidistance lang niya yung sarili niya. Pero kung yun man yung pagbasa ron, kung yun man yung pagtingin, diba, napakagaling na aktor nitong si President Marcos. Diba? He would be deserving of an acting award kung totoo yun. Tsaka nasobrahan yata kung totoo man. Kung yun man ang totoo, no? Kasi para sabihin mo na hindi ito importante, no? Kasi ito yung part na medyo parang kala natin nakakapagpaantig sa damdamin ng mga nakikinig. Yung sabi niya, none of this would help improve a single Filipino life. Diba yung sabi niya? This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Well, mahal na Pangulo, kung ang isang opisyal ng gobyerno ay napatunayan na nagwawaldas ng milyong-milyong pondo ng bayan at siya'y natanggal sa posisyon at napapanagot,
that would make a big difference in the lives of ordinary Filipinos. Kung mabawi yung pera, pwedeng dalhin sa matinong pagdadalhan. Kung mapakita natin sa isang impeachment proceeding na wala palang sinisino ang proseso, kahit gaano kakalakas, kahit gaano kakaangas, pag meron kang ginawang mali, mapapapanagot ka. Kung ganun yung mapapakitang mensahe, magdadalawang isip yung ibang mga opisyal ng gobyerno. Aba, mapapapanagot pala kami rito kung sakaling ganun din yung gawin namin. So baka mas maging masinsin, mas maging masinop sila sa paggamit ng pondo ng bayan. At kung yun ang mangyayari, mas maraming makikinabang dun sa pondo ng bayan. Kasi alam nyo, ako hindi ako naniniwala na mahirap yung Pilipinas. Mayaman tayo . Fortunately, mayaman din tayo sa mga walang hiyang politiko. Yung mga magnanakaw na politiko. At wala tayong sinisino dyan. Diba? Ang problema, selective yung pagpapanagot. Anyway, ayoko nang ituloy-tuloy kasi mapupunta tayo sa isang dako ng discussion. So yun, kung meron mang pinaplanong, kung ito man ay ploy on the part of the president, baka nasobrahan. And number 2, meron kaya siyang does he have it in him, yung ganyang political sophistication? To think siguro 5, 6, 7 steps ahead of the Dutertes. Ano kaya alam niya na hindi natin alam? Ano kaya alam niya na hindi natin nababasa? Baka naman meron, di ba? Pero again, with this pronouncement, baka medyo nasobrahan. Okay? Yun ang isa sa mga iniisip natin dyan. Tsaka, again kung sakali mang, alam niyo dito, ako personally, wala akong pakialam kung sino manalo rito. Kasi ang iniisip ko rito, sa totoo lang, patalo si Bongbong, mayaman pa rin naman yung mga Marcos. Patalo si Sara, mayaman pa rin naman yung mga Duterte. Iniisip ko lang, parang kahit sino manalo rito sa dalawa nagbubunggo ang political dynasties na ito. Mukhang kawawa rito yung ordinaryong Pilipino. Pero sa akin, it's good na merong mapapanagot. Para hindi naman tayo parang nanood lang ng isang pelikula tapos wala namang nangyayari. Walang logical ending. Masakit yun. Kasi magiging paulit-ulit lang yan. Okay. Isipin yun. Lahat ng advantages ngayon kay Bongbong Marcos if he bungles this. There's no one else to blame but himself.